Yung pang-diinan adventure bike ni Suzuki Nedises, may 160cc na. Ito na nga ba ang bagong mamamayagpag sa mga adventure bike? Silipin natin ngayong araw itong pinakabagong Suzuki V-Strom 160. Tara! So, sobrang dami nagkagulo Nedises nung nilabas na ni Suzuki itong kanilang V-Strom 160. Kagaya ko Nedises is nag-aabang din ako dito sa V-Strom. Kaya nga lang, masyado siyang malaki para sa akin. My height is just 5'4". Tapos medyo nag-aalangan ako na ipan-daily yung kanilang V-Strom Nedises. Kasi yung pinakamalit nila before is still 250cc Nedises. Pero alam naman natin na 160cc yung sweet spot ngayon na talagang pwede mo pa rin ipan-daily. At the same time is hindi ka mamumulubi sa gasolina. Especially nowadays na talagang mataas ang presyo. Itong isa to Nedises, yung talagang tindigan palang adventure bike. Hindi siya yung parang baby mo na adventure bike. Ang tawag nga ni Suzuki dito is real man, real adventure. Kasi ito talaga Nedises, yung pwede mo ipangharabas kahit mga tawid ilog pa. Pang adventure talaga siya Nedises. Biruin mo, naka dual sports yung tires niya. Kitang-kita na agad na pang adventure. Tapos napaka-brusco talaga nung headlight niya Nedises. Adventure bike na adventure bike talaga. Gustong-gusto ko yung parang may tuka siya sa unahan, tapos may maliit na windshield, and then yung headlight niya Nedises, sobrang puging-pugi ako. Lalo-lalo na yung tail light. Kasi parang makamasa talaga siya para sa mga 160cc na alam mo parang very inviting Nedises. Nagustuhan ko talaga yung headlight and tail light nito. Very futuristic at the same time is pang-adventure. Walang ka-arte-arte. Hindi mo kailangang i-baby. Talaga, it will do the work kung tatawid ilog ka or mag-a-adventure ka. May kataasan pa rin ito Nedises. Pero kung mapapansin niyo, syempre, mas maliit na siya at mas abot na siya ng mga Asian height. Kagaya natin Nedises, medyo hindi tayo matangkad. Abot na abot natin to at very good talaga siya para sa mga Filipino riders. Meron tong seat height na 795mm. Pero dahil manipis po yung motorsiklo, mas abot pa rin natin kahit tiptoe ng kapiraso yung pinakasahig. Hindi kasi malapad yung seat niya. Yung iba kasi Nedises, mababa nga ang seat height, malapad naman ang seat. So medyo bubuka ka. Mas mahirap abutin yung sahig niya. So isang to, medyo may kanipisan siya. So abot na abot pa rin yung sahig. At kapag umaandar ka na Nedises, sigurado mag-e-enjoy ka na dito. Ito yung mga pwedeng tayo-tayuan pa, diba? Pag pang-adventure kasi talaga Nedises, hatid yan comfort at walang kaarte-arte. Lalo-lalo na hindi mo na kailangan pumunta ng mga adventure eh. Yung mga baha pa lang sa atin kapag tag-ulan, parang adventure na eh. At doon ko mas na-appreciate talaga yung mga adventure bike na kagaya nito. Mataas din yung placement ng tambucho niya Nedises, kaya hindi basta-basta papasukin ng tubig kung tatawid ilog ka. At may sapat na seat naman para sa comfort ng rider. At meron pa rin kahit papano para sa ating pillion ride. So pwede ka pa rin po mag-angkas. Siguro maganda to Nedises pag nakabitan pa ng top box at saka side bags. Yun nga yung naka-display nila doon sa pinaka-launch na ginanap dito sa Makina-Moto Expo 2026 sa SMX Convention Center. 148 kilograms yung kanyang weight Nedises. Mas mabigat siya compared sa mga adventure scooter na naglalaro lang sa mga around 130 to 135 kilograms. Itong isang to Nedises, mas malaki naman kasi talaga siya, kaya mas brusco at macho. Sigurado Nedises, papatok talaga ito. Lalo na pag narinig nyo mamaya kung magkano yung presyo. Miski nga ako naiengganyo. Para naman sa engine Nedises, we have 4-stroke, 2 valves, kaya matipid pa rin po ito sa gasolina. Single overhead cam na naka-air cooling system, kaya wala kang magiging problema na dagdag gasto sa maintenance in the long run. Anything that is 200cc below Nedises ay compatible with air cooling system. So, hindi naman kailangang i-liquid cooled lahat. With a maximum power of 11 kilowatts at 8,000 RPM and a maximum torque of 14 Newton meters at 6,500 RPM. Kahit na 2 valve siya Nedises, hindi pa rin magpapahuli yung max power at max torque niya. Makikipagsabayan pa rin Nedises. Especially this is a manual transmission na motorsiklo. Kaya mas magiging iba talaga yung ating hatak and configuration. Lalo-lalo na kapag downhill, pwede ka mag-downshift. Tapos syempre, mas alam naman natin na torque talaga kapag manual transmission. 5-speed po yung kanyang manual transmission Nedises ha. So alam naman natin si Suzuki yan ang gumawa ng mga Raider, diba? Ng mga Gixxer. We can expect talaga na reliable ang engine, malakas at maaasahan pang matagalan, matibay. Pwede mong gamitin for years and years to come. We have a bore and stroke of 60mm by 57.4mm. Hindi nga lang siya Nedises 160cc, 162cc pa to be exact. Saka fuel injection na, kaya matipid po sa konsumo ng gasolina. Yan yung pinakabentahe niya para sa akin. Lalo-lalo na ngayon ang pataas ang presyo ng gasolina. 50 kilometers per liter Nedises para sa 162cc, napakatipid na niyan ha. At ang fuel tank capacity, napakalaking 13 liters lang naman. O diba, napakalayo na ng mararating mo bago ka magpa-refill ulit ng gasolina Nedises. Yung full tank na yan, pwede mong dalhin sa
mga bundok, liblib na lugar, kahit malayo yung pagitan ng kabilang gas station, kayang-kaya ng motorsiklo na ito. So, dalawa yung kulay na available netizens. Merong solid cool yellow. Tapos, kung hindi ka naman mahilig sa masyadong pop-out na kulay netizens, pwede yung pearl black yung sayo. Ang combination yan, parang dark blue sa may bandang ilalim, pero mas dominant yung pagiging black niya. Para sa akin, very masculine yung black. Hindi ka magkakamali dyan. Pero, mas V-Strom yung kulay sa akin ng yellow. Kasi yan yung signature talaga na kulay ni V-Strom ng Suzuki. Para naman sa suspension netizens, meron tayong telescopic oil dump sa unahan at swing arm oil dump naman po sa likuran. So, mataas din po netizens yung pinakaunahan na gulong niya. Ang ganda ng pinaka-style na yun yung nagbibigay talaga ng karakter sa motorsiklo. And syempre, malalaki din po yung mga gulong niyan. We have 100 by 80 17 sa unahan, habang 130 70 by 70 naman sa likuran. At kung sakali man netizens na magpapalit tayo ng gulong in the future, I highly recommend to use these tires kasi yan yung sigurado natin na matagalan, budget friendly at maganda yung traction sa kalsada. Itong malupit netizens, yung kanyang brakes sa unahan, naka-single disc, sa likod naka-single disc at parehas po yan ABS. So dual channel ABS sa po siya netizens. Kaya kailanganin natin yan kasi mabigat yung motorsiklo, medyo may size din, tsaka may power. Perfect to netizens kapag ka sudden brakes, wala na tayong pangamba na baka mag-lock yung mga wheels natin. For the overall dimensions naman netizens, we have the length of 2025 mm and width na 775 mm, habang meron naman tayong height na 1195 mm. We have a wheelbase of 1345 mm at ang ground clearance 160 mm lang naman netizens. Napakataas, pwede talaga sa mga baha situation, tawid ilog situation, somehow off-road, mga light trail, pwede rin netizens. At saka never kang sasayad sa mga higanting hub sa Pilipinas. Ang napansin ko sa kanya netizens, bukod dun sa modern dual LED na headlight and taillight niya, meron din siyang charging port netizens at napakaganda ng kanyang digital meter panel. Bilog lang siya netizens, tapos blue yung background, white yung fonts, and you all have the information na kakailanganin mo dyan. For the decals netizens, may Suzuki lang tayo na sticker doon sa may bandang gilid. May reflector tayo sa may bandang unahan ng gulong. Meron tayong rubber na tapakan for the rider, and then alloy naman para sa pillion ride. Yung kanyang turn signal netizens sa unahan, nakahiwalay siya, pati na rin po sa likuran netizens. Pero nung tinesting yan is, ito yung klase ng signal light netizens na flexible siya. Kapag natuunan siya, natumba yung motorsiklo mo, hindi siya nababali. Yun yung pinakalagustuhan ko na test nila dyan. Kasi yun yung laging pangambi. Nakahiwalay yung turn signal, sigurado mababali yan pag natumba. Pero yung tinesting to netizens, talagang flexible siya, bumabalik sa dati, nagbabounce pa. Ang galing. Doon sa pinaka front fender niya netizens sa parang tuka, mayroon din tayong ilang decals dyan na V-Strom 160 naman yung nakasulat. Sa may bandang likod din netizens, nagustuhan ko yung combination ng yellow and blue, tas may konting decals lang din. Malipis lang yung likod niya, tsaka malaki yung pagitan ng gulong sa likod. May kaparaso pa siya mudguard, pero hindi full netizens. Pero safe naman kasi covered naman po hanggang doon sa may pinakalikod, kaya hindi pa rin matatalsikan basta-basta yung pillion ride natin. Tuloy-tuloy lang po yung kanyang pinaka-seat netizens, pero may back support na lumbar naman para kahit mahaba yung biyahe, hindi sasakit yung lower back natin. Very simple netizens, pero inviting yung itsura ng kanyang seat. Syempre, meron din tayong grab bar for a pillion ride, and syempre, pwede natin yung kabitan na aftermarket na mga top box and side bags para mas madami tayong ma-store, especially nowadays na usong-uso na yung moto camping. Ito yung magandang pang companion sa mga ganyan. Sa tapalodo naman netizens, bukod dun sa pinakatuka niya, meron pa siyang tapalodo na kulay itim dun sa front tires netizens. Tapos may maliit lang na decals ABS nakasulat, and then may konting protection lang para sa ating front suspension. May plate light din tayo and reflector para sa plaka, and then naka naked handlebar syempre dahil adventure bike nga ito. Napakaganda ng tindigan niya netizens. Talagang miski ako naiengganyo. Ito yung isa sa mga pwede natin i-eye kung naghahanap talaga tayo ng comfortable na riding experience. Pwede ka mag Philippine loop, mahilig ka mag-rides, pwede netizens. Sa nakagandahan dyan, dahil 160cc na nga siya netizens, pwede mo ipang araw-araw. Pag bumabagyo, ako, ito yung mga pasasalamatan mo na klase ng motorsiklo netizens. Kasi nararanasan ko na rin na nagmumotor talaga na bumabagyo. Nagustuhan ko talaga yung hatid na riding comfort ng adventure bike. Kahit hinahampas ka na ng malakas sa hangin, madadaanan ka mga konting baha, walang problema. Sisiw na sisiw, kayang-kaya. May 3 years warranty pa to netizens or up to 30,000 kilometers. Galing, di ba? Talagang bibigyan tayo ng peace of mind ni Suzuki. At ang presyo, 146,000 pesos lang naman netizens. Di ba? Napakaganda ng price point na yan at sana hindi na magtaas. If you will compare it sa mga adventure scooter, adventure bike netizens, napaka-competitive ng presyo na yan. At isa yan talaga sa pwede niyo i-eye at isama sa listahan ninyo kung naghahanap kayo ng brusco, macho, na pwedeng ipang adventure talaga ng walang kaarte
kaarte-arte na motorsiklo. And syempre, part ng Big 4 kaya subok na Suzuki. Para sa inyo netizens, sulit ba itong pinakabagong V-Strom 160? Comment nyo naman dyan sa baba. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo or sasakyan na gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a heart. Follow me for more. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always.